Machine detergent may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. At kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Pag-uusapan natin ngayon, katuwang natin ang Salutary Inc. Sila po naghahatid sa atin ng Grow Rich Virgin Coconut Oil. Ang topic natin may kinalaman sa anong mga oil ba ang good talaga para sa ating kalusugan? Kasi may mga ginagamit tayo na hindi pala good. Meron din tayong mga akala natin good ay hindi rin pala. Pag-uusapan po natin yan. Unahin ko na ang ating medical doctor, si Dr. Ed Lalusis. Doc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po ulit sa ating mga listeners, DCRH staff, sa iyo Cheska, kay Beth, at sa atin po mga nakikinig lagi sa programa. Magandang gabi po at maganda pong pag-uusapan natin ngayon kasi nasabi nga ni Cheska about good and bad fat pa rin, pero ito na po yung mga pwede nating i-invite ang mga taga-hospitals, mga chemists, biochem department na makinig sa ating programa. Magandang gabi po. At kasama din natin sa talakayan ang ating representative mula naman sa Grow Rich Virgin Coconut Oil, si Miss Beth Perez. Miss Beth, magandang gabi po. Yes, Ma'am Cheska, good evening po. And kay Doc Lalusis, good evening po at sa lahat po ng nakikinig at nakakapanood po ng Radyong Lunas. Good evening po. Sa ating pag-uusap ngayon ay mga oil ang ating pag-uusapan o mga fats, di ba, Doc? As basic as anong ginagamit natin sa pagluluto. Kasi yan yata ang pinaka-basic ngayon, no, na pinagagamitan ng oil, Doc. Opo, at maganda ho pag-usapan talaga na ikumpara natin at kayo magdesisyon after this program kung ano ang gagamitin natin talaga para tayo ay humaba ang buhay at hindi tayo magkaroon ng mga sakit sa katawan. Kaya siguro mas maganda alamin natin ano nga ba ang gino-grocery ko na pangluto ng ulam namin sa araw-araw o pinapamalengke ho ninyo. Yan ba ay pinipili nyo pa or it doesn't matter kung anong label niyan at kung anong klaseng oil yan. Ngayon pag-aaralan po natin ang iba't ibang klase ng oils. Kung may mga tanong sila, Miss Beth, meron tayong hotline number. Para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Sige po, sa ating discussion, Doc, siguro unahin natin kung ano yung usual na ginagamit natin sa pagluluto. Before, Doc, ang alam ko at alam nating lahat, halos dalawang klase lang, coconut oil at saka palm oil. Pero magkaiba talaga ito, Doc. Oo, magkaiba yan. At depende yan sa temperature na mayroon siyang matagal ang temperature kasi mataas ang temperature ng mga palm oil kumpara sa coconut oil. Kaya kalimitan ginagamit ng mga ngayon dahil madaling makaluto, dahil mainit siya kaysa sa coconut oil, nagkakaroon ng
pagpili. Una-una, mga mura, Pero hindi natin yun ang pag-uusapan kung anong brand o whatever. Tingnan natin yung pinag-uusapan na saturated fatty acids na medium chain kumpara dun sa unsaturated fatty acids na mayroon yung mga pinagmamalaki na mga fatty acids na mayroon sa pagluluto. So, we will go directly to the point na pwede makinig ang mga doctors, mga chemists today, at yung mga researchers about the saturated MCT and about the saturated MCT and unsaturated fatty acids. Medyo technical po ngayon kasi hindi nyo masyadong mapapansin, pero at the end yung mga layman, so yung mga ordinary na hindi naman field medical, medyo sa bandang huli nyo maunawaan yung pinag-uusapan natin sa programa, yung saturated medium chain fatty acids versus the unsaturated fatty acids. Yung saturated, yan yung hindi maganda, Doc. At yung unsaturated, kumbaga yan ang tinatawag nating good. Yan ang sinasabi nila, okay? Ang saturated fats, meron dalawang klase yan. Merong medium chain at merong long chain na saturated fats. Yung medium chain saturated fat, ito yung ating coconut oil, medium chain. Yung saturated long chain, yan yung animal fats. Okay? So, hindi yan na-delineate ng US at saka ng mga noong una na pinaglalabanan yan, Hindi yan nahati ang long chain ng saturated fats sa medium chain fatty acids. Ang saturated medium chain fatty acids ang maganda kaysa sa saturated long chain. Okay? Ang saturated fatty acids po, sabihin natin, yun namang unsaturated fatty acids, nakikita natin yan sa mga olane, olive oil, something like that. Yan ay mga unsaturated fatty acids. Ay maganda rin yan. Maganda rin. Because sabi nila, ang unsaturated fatty acids, yan ang nagbibigay ng fluidity sa cell membrane. Kaya naman maganda ang saturated medium chain, ito naman yung nagbibigay ng tigas sa cell membrane. Okay? So, ulitin po natin, pinag-usapan natin ay cell membrane ng ating katawan. Ang saturated medium chain ay maganda kasi yan po ang nagbibigay ng tigas, pinaka-patigas para hindi mapasok yung dinding. Kung lobo, yung patigas ng lobo, yun. At ang unsaturated fatty acids, yan naman yung mga parang liquid sa labas ng lobo na fluid, magiging siyang pliable ang cells. So, in short, hindi masama ang MCT sa katawan. Ang pinoproblema natin ay ang animal fats na since the beginning pinag-uusapan na hindi maganda sa kalusugan dahil ito ay long chain. Hindi siya medium chain saturated fatty acids. Kaya kung sasabihin natin masama ang saturated, hindi po. Kasi yan ang nagpapatigas sa balat ng lobo o cell wall o cell membrane. At ang unsaturated fatty acids naman, yan naman ang pinaka-liquid form ng balat ng lobo o sa balat ng lobo o cell membrane. Okay, kaya pareho silang maganda except the long chain fatty acids ng animal fats. Yan ang ating tunang ngayon ng pansin kung saan tayo pupunta. Although, Doc, ngayon sa panahon na ito na ang fast food ay very convenient at ngayon uso na rin yung one tap lang sa cellphone mo, click-click lang tayo. Andiyan na, i-deliver na at your doorstep sa mismong address mo or kahit nasaan ka pa, i-deliver ang pagkain. Ito yung nane-neglect natin na anong oil ang ginamit dyan. Hindi na natin iniisip yun, Doc, normally, anong oil ang ginamit sa pagluto dyan, may mga natural oils ba yan na good o medyo hindi ba makakaganda sa kalusugan. Challenge yan sa ngayon, Doc. Yan ang kalimitan nangyayari ngayon kasi pinipili ng mga taong bayan ngayon mura, miski quality issue ay questionable. Ang pinipili nila ay mura. Siguro mahirap ang buhay ngayon kaya miski may problema ang quality ng ating mga kinakain ay payag na rin. At hindi naman kasi nila nararamdaman agad yan Mararamdaman mo yan after 1 year, 2 years na build up na yan sa katawan mo. Kaya dito tayo po sa programa, ang pinag-usap po natin, huwag kayo magkasakit kasi pag nagkasakit ho kayo, ubos ho yung pinag-ipunan nyo sa pagpapagamot sa ospital. Kaya ho kami ay nandito. Ngayon, we will discuss today yung unsaturated at saka saturated. Kasi dapat ho yan dalawang na yan ay laging nasa sa katawan.
Hindi po pwedeng wala yung saturated at wala din yung unsaturated. Dapat po yan balanse kasi yan po ang laman ng cell wall ng ating cell membrane. Yung isa dyan nagpapatigas, yung isa nagpapalambot sa cell membrane para pumasok yung pagkain sa cell. Okay? So magkasama ho yan eh. Kaya dapat tama ang balanse niyan. Remember po na meron tayong mga free radicals manufacturing sa ating katawan. Yan ho yung mga dahilan na byproduct ho ng ating metabolisms galing sa pagkain, dahil sa mga chemical reactions in our body na puproduce ho itong free radicals. So i-picture ho ninyo na ang ating katawan, ang cell membrane ay merong unsaturated at saturated fatty acids. Okay? At tayo din naman, outside the cell, ay nagpuproduce ng maraming free radicals araw-araw dahil sa ating mga kinakain. Lalo na kung nakakain natin ay bad fat o bad, hindi lang protein on anything, dumadami ang free radicals. Ang free radicals po, yan po yung nakakasama sa cell membranes, sa mga cells. Kasi nagre-react po yan doon sa mga component ng cell wall. Of all the component ng cell wall, ang unsaturated, yung mga parang olive oil, yung unsaturated, ang madaling tamaan ng free radicals. So kung ang free radicals mo, tatamaan niya yung cell wall mo na may unsaturated fatty acid kasi unstable ang unsaturated kumpara sa coconut oil o medium chain na mayroon din ang cell wall. So ano nangyayari? Inaatake ng free radicals yung unsaturated. Hindi niya inaatake yung saturated. Kasi yung saturated matigas, matibay, stable. So ang tinitira ng free radicals yung unsaturated sa iyong cell wall. So anong mangyayari pag tinira o binaril ng free radicals ang unsaturated fatty acids sa cell wall mo, mabubutas yan. Lalabas dyan ang mga chemicals ng cells. So, nandun tayo sa portion na yun na tinira na o winasak na ng free radicals ang unsaturated fatty acids kasi unstable siya eh, ang unsaturated, unstable. So, madali siyang tamaan. Ano ang mangyayari pag tinamaan na ang unsaturated fatty acids ng cell wall? Itong byproduct ng reactions ng free fatty acids at saka ng unsaturated fatty acids, magpuproduce yan ng mas toxic product na mas toxic pa kaysa free radicals. Ito yung tinatawag na malodialdehyde, which is more toxic than free radicals. At ito na yung tatama ngayon, magtutuloy-tuloy sila. So magtutulong ang free radicals at yung malodialdehyde para butasin ang cell mo para maatake naman ang iyong mga DNAs. Doon na nag-uumpisa ang sakit, aging, cancer, degenerative disease. So yan po ang ating tinututukan ngayong gabi na sana kung gusto nyo paulit-ulit yung explanation, we can repeat it for you para maintindihan po natin bakit ba tayo nagkakasakit. Okay. Ito lang po ang dahilan itong free radicals, unsaturated fatty acids, at malodialdehyde component. Yan at marami pang ibang mga detalye at mga terms ang lalo nating mas mauunawaan at i-explain sa atin ni Dr. Ed Laluce sa ating pagbabalik. Kung may tanong po kayo, siguro Ms. Beth ulitin natin ulit yung ating hotline number. Para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala sa ating pagbabalik. Aalamin natin ang Pilipino mahilig sa tinapay. Anong palaman ang dapat at hindi dapat? Kasi ang mga options, Doc, butter ba dapat? Margarine? Mayonnaise? O mga bad fats ba ito? Alamin natin yan sa ating pagbabalik. Kasama po natin si Dr. Ed Lalucis at ang Grow Rich VCO family. Babalik tayo pagkatapos lamang po ng ating commercial break. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria.
may aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla. Kung kayo ay nagmerienda kanina o nag-almusal kaninang umaga, ano po ang inyong ipinalaman sa inyong tinapay? Dok, debate pa rin yan hanggang ngayon. Tama ba na ang butter ba ay healthy o hindi healthy? Margarine, meron pang mga ibang mga ginagamit to, or mayonnaise. Yung iba nag-iiwas na sa mayonnaise kasi mataas daw ang fats, Dok. Okay, going back doon muna sa pinag-uusapan natin na saturated medium chain ng coconut oil at saka unsaturated fat ng olive oil. Pareho silang tama, pareho silang maganda in the sense. Pero may proportion silang tamang mong i-balance. Hindi pwedeng wala yung isa, hindi pwedeng meron yung isa. Kasi yun ang natural component ng ating cell membrane. So, yung sinasabi mo kanina maganda yung mga butter, mga mineral. Kung yan ay galing sa animal fat, yan sinasabi nila mga butter na yan, mga margarine, galing kung saang fatty acids yan, maganda yan, huwag lang hydrogenated. Tingnan nyo po yung inyong fatty acids na tinake o ginamit sa pagluluto kung yan ay hydrogenated. Kasi pag sabing hydrogenated, dumaan ho yan sa oxido reaction ang pagkakagawa ng product. Doon nangyayari na nawawala na po ng bisa yung good property ng ating fatty acids, ng ating margarine o butter. But in medicine, ang pinag-uusapan talaga lagi ay hydrogenated at saka yung mga animal fats. So kung makakaiwas po tayo doon, umiwas doon kasi yun na po ang pinanggagalingan ng pagkakasakit ng tao. Ang sabi ng iba, sa medicine po ito, sinasabi na ang LDL, ang bad cholesterol is bad cholesterol. Diba? LDL yan eh. Masama yan dumami. Ang LDL ho, ay normal na ho yan sa katawan ng tao. Pinuproduce ho yan ng liver. Okay? Yung pong LDL kasi nagpapacheck ka po kayo sa doktor, sa mga laboratory, may HDL, sinasabi good cholesterol at LDL bad cholesterol. Itong bad cholesterol na ito na sinasabi ninyo ay maganda rin sa katawan yan. Hindi pwedeng wala din ang katawan ng LDL. Kasi nagtutulungan ang HDL, ang bad at saka good at ang bad cholesterol sa katawan. Hindi ho pwedeng wala yung isa dyan. Lagi yung magkapartner. Bakit ho yan ang LDL ay nagiging masama sa katawan? Pagka ang LDL yung normal LDL natin ay na-oxidize. Tinamaan ng free radicals yan. Kasi free radicals, araw-araw gumagawa tayo niyan eh. Pag tinamaan niyang LDL na yan ng free radicals, yan na nasisira na ang lipoprotein. And that lipoprotein, mag-i-stick na yan doon sa mga intima. Yung mantika na yan, na bad cholesterol na tinatawag. Remember LDL hindi ho yung masama kasi normal yan sa katawan. Iyan ho ay masama lang pag ho yan ay oxidize ng free radicals. So, kailangan natin laging kontrolin ang free radicals para laging normal ang ating katawan. So, saan ho natin makikita yung mga free radicals na yan na mayroon tayo sa mga polyphenols na mayroon ang virgin coconut oil. Kasi ang polyphenols na mayroon din ang virgin coconut oil kasama ng mga malunggay na yan ay polyphenols to protect and neutralize the effect of free radicals. So, pwede ho niyong hanapin yan sa inyong mga textbook, sa inyong mga aralin sa medicine, ang dahilan kung bakit nagiging masama ang bad cholesterol.
pagkain ang pinag-uusapan, Doc, kapag mas bata ang individual, parang hindi natin masyadong iniisip or inaalalang masyado o hindi tayo masyadong bothered. Di ba, Doc? Kung sila ay magkakain ng fried, magkakain ng, hindi na nga natin inaalam kung good fat o bad fat. Pero kapag mas umiidad, doon tayo talaga mas nagiging conscious, Doc. Pero pwede bang sabihin na it's too late or hindi naman, Doc? Kapag medyo nag-start ka, adult ka na, tas tsaka ka naging conscious. Yan, ang gandang tanong yan. Yan ay yung tinatawag na aging, tumatanda. Yung bata ho, madami hong pangontra yan sa free radicals. Marami silang pangontra, bata sila eh. So ang root na lahat ng sakit ay nagagaling more or less sa free radicals, sa mga bacteria, sa mga kung sa anong sakit sa labas. Pero inside the body, within our body itself, yung free radicals nito ang masakit sa ulo ng ating mga doktor eh. How to get rid of these free radicals eh. Ang mga bata ho, may marami hong pangontra sa free radicals. Kaya tayo naman hong matatanda, nagkakaedad, sabihin natin, nagkakaedad na, 40 and above, bumababa na ho yung pangontra natin dyan, yung mga enzymes. Mayroon tayo to control the free radicals. At dyan tayo, makikita mo, ang mga matatanda, dumadami na ang sakit. Kasi bukod doon sa dumadami lalo ang napoproduce niyang free radicals sa katawan as he goes older, kasi mali-mali na rin yung chemical reactions na nangyagaring sa isang pagtanda. Ano? Nagkakamali-mali na rin ang chemical reaction sa katawan ng isang matanda kumpara sa isang bata. So maganda yung chemical reactions ng bata kumpara sa chemical reactions ng matatanda. Kaya ito na yung pinag-uusapan natin, na pag matanda ka na, dumadami ng sakit mo. Kasi marami ka ng pinoproduce na free radicals. At doon tayo pumasok ang virgin coconut oil. Okay? Kasi ang virgin coconut oil ay hindi ho yan basta-basta maaatake ng free radicals. Babalutin niya yung unsaturated sa labas eh. Kukontrahin niya yun eh. Kasi huwag niyang atakihin yung unsaturated ko. Kailangan ko yan. Kaya kailangan natin may pambalot doon sa unsaturated fat. Kaya dito po pumasok yung ating virgin coconut oil na MCT. Para itong mga free radicals na ito ay hindi niya atakihin yung unsaturated fatty acids ng ating cell wall o cell membrane. Kaya po ang virgin coconut oil per se, no? Ito na, yung pinag-uusapan natin. You can rebuttal this, no? From your professor or whoever. Na ang ating virgin coconut oil, kino-cover niya, sinasanggahan niya itong unsaturated para hindi siya maatake ng free radicals dahil ang saturated medium chain fatty acids ng virgin coconut oil ay stable siya. Stable, matibay, rigid siya. Kaya hindi pwedeng hindi tayo mag-take ng saturated fat na medium chain. Huwag lang yung animal fat, talagang very troublesome kasi ang animal fat. Kaya kung kayo ay pupunta sa restaurant, i-set aside na ho niyo yung fat. Kumuha na lang kayo ng kaunti, huwag niyo masyadong i-take yun. Kasi ang mangyayari gagamutin niyo siya. Nag-take lang kayo pero kukontrahin niyo yung gamot niyo. So, ang kailangan, i-prevent yun at tanggalin niyo na ng kaunti yung mas maraming fat and huwag niyo na kainin yung napakarami. Kasi dapat proportional sa food ang saturated at unsaturated fatty acid. Sige po, itutuloy natin ang discussion matapos lamang ang ilang paalala sa ating pagbabalik. Pag-usapan naman natin ang dairy products or ang gatas. Isa sa iniiwasan din kasi high daw ang fat content ng gatas. So sa grocery, mas pinipili ba dapat ang non-fat o full cream? Or may mga iba-ibang klase ng gatas. Ngayon nga meron ng oat milk. May mga ganun-ganun na, Doc, no? Alamin nga natin sa ating pagbabalik ano ba yung mga healthy o healthier options pagdating sa gatas. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Ito po ang programa ang Lunas. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado!
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Ikatlong bahagi ng ating discussion, katuwang po natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Bahagi yan ng grupo ng mga good oils or good fat. Mamaya mas i-explain sa atin yan ni Dr. Ed Lalusis, ang ating medical doctor. Kapartner din natin sa talakayan mula naman sa Grow Rich VCO, si Miss Beth Perez. Mamulitin lang natin yung hotline number para sa mga gustong magtanong mamaya. Magbabasa tayo ng ilan sa mga questions. Ulitin ko lang po, para po sa may mga katanungan, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Balikan lang natin si Dr. Ed Lalusis. Pinag-uusapan natin kanina yung choices sa pagkain, sa ulam, sa palaman, di ba? Ano yung mga dapat nating pinipili over other options. Pero Doc, yung gatas ba, totoo ba na ito ay rich in fats? Iniiwasan ito ng karamihan, Doc? Since pinag-usapan na natin ang milk, no? At saka fatty acids. Tingnan nyo na lang sa milk kung ano ang inilagay na fatty acids doon, kung kayo titake. Ang nire-recommenda ho natin ay kung milk din lang pag-uusapan, mas maganda ho ang gatas ng ina, ang breastfeeding milk. Mas maganda ho yan kasi human fats ho ang nandiyan dyan eh. So alam nyo naman, pagka ang inyong mabibili ay ibang klaseng fats, tingnan ho nyo baka hydrogenated fats ang ginamit sa inyong milk. Okay? Pag-isipan nun nyo yun. Sinasabi namin, hindi ho tama ang hydrogenated fat sa pagkain natin. So kung anong i-mix doon sa milk, tingnan ho ninyo kung anong fatty acids ang laman. Coconut ba yan o hindi? Sa atin hong pag-aaral, hindi masama ang saturated fat, hindi masama ang unsaturated fat for as long as tama ho ang combinations yan. Alright? May combinations ho ng
proportion ho yan eh. No? Now, dun sa milk, since nandiyan na tayo sa milk, at many times natin pinag-uusapan ang milk din. Ang milk ko kasi ng nanay ay may mga fatty acids din yan. Marami ho, may unsaturated fats, may saturated fats, ang milk ng nanay. Kaya ho, ang bata ay manusog. Okay? Pero napakanda kung may virgin coconut oil ho ang nanay habang siya nagpapadede. Kasi ang dami ho niyang medium chain fatty acids sa kanyang milk, which is good para sa kalusugan ng baby. Tingnan ninyo, hindi ho ginamit ang mga olive oil sa milk eh. Tanong nyo bakit hindi ho ginamit yan sa milk ang mga olive oil na ganyan o whatever na unsaturated. Ang ginamit ho sa mga milk ay coconut oil kalamitan. Kasi stable ho siya eh. Hindi ho kayo magkakasakit dahil stable siya. Kaya, rest assured, kung kayo ay bibili ng mga gatas, ipapalaman nyo, tingnan nyo kung mayroon itong hydrogenated fats na inilagay. Iwasan ho niyo yan. Now, sa mother's milk ho, ang kagandahan ho ng virgin coconut oil capsule natin, ito ho ay nagpaparami ng lauric acid sa breast milk ng mother. At pagka ang breast milk ng mother during breastfeeding ay maraming lauric acid, ang baby ho ay busog-lusog lalo, plus matibay ho ang kanyang immunity. Kasi ho, ang lauric acids ay antibacteria, antiviral, antiprotozoa. So, whatever mga viruses na dadapo sa baby ay protected naman ho ng kaunti ang baby nyo at malusog at hindi ho yan magkakasakit. Baka merong mga ibang mga messages na may kinalaman dito sa ating pinag-uusapan doon sa ating text line, Miss Beth. Siguro i-mention natin isa o dalawang mga question siguro na may tanong tungkol sa fats or dun sa mga pagkain na may fats. Ito po may tanong po, Doc, nakabili po ako ng Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Ano po ba yung component nito na maaaring makatulong sa katawan ng tao? Yun nga po yung pinag-uusapan natin na medium chain saturated fatty acids. Pero meron din yang unsaturated fatty acids in good combinations. Kaya yan po, ang virgin coconut oil ay nakakatulong yan sa immunity, nakakatulong ho yan sa constipation, nakakatulong ho yan na malakas ang katawan nyo araw-araw, after 2 hours inyong tinake yan. At the same time, ang memory ho ninyo ay intact, hindi ho kayo magiging masyadong malilimutin. O makukontrol ho yung aging ninyo pagtanda. At the same time, makukontrol din po ang inyong pagkakaroon ng mga dementia o Alzheimer's disease. Kasama dyan ang pagbaba ng inyong sugar dahil ang virgin coconut oil is a substitute to sugar every day. Ito po, meron pa pong isa. Doc, ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule po ba ay makakatulong sa mga taong diabetic? Yes, kami mention ko lang na ang virgin coconut oil natin ay substitute to sugar ng diabetics. Bakit po substitute ng sugar? Kasi ang sugar ay ginagamit na energy ng diabetics. Pero hindi niya magamit dahil kailangan niya ng insulin. Dahil kulang siya ng insulin ang diabetics. Now, ano ang substitute dyan na energy source? Wala hong iba kundi fatty acids. At ang maganda ho nito, ang virgin coconut oil na medium chain, ang gamitin natin para ho substitute sa sugar at may energy kayo. Kasi ho, ang medium chain fatty acids na source ng inyong energy ay hindi nangangailangan ng insulin. Meron pa pong isa, Doc. Ang vitamins po ba may pagkakaiba po sa Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule? Yes, hindi ho siya vitamins. Ang virgin coconut oil ay hindi vitamins. Ito ho ay isang fatty acids na tinatawag at ang vitamins po ay vitamins. Vitamins. Yan o, ang mga vitamins kasi may mga water soluble, may mga fat soluble, so marami ho ang ABCD. Pero magkakaiba ho ang functions ng mga vitamins. Hindi ho function ng isang vitamins, pareho din ho ng isa. Magkakaiba ho ang functions ng mga vitamins. Ang virgin coconut oil, kagandahan ng virgin coconut oil, ay ito ho ay a direct source ng energy. Hindi ho katulad ng mga vitamins na may mga cofactors pa na kailangan. So ito ho, virgin coconut oil is a direct source ng energy ng katawan. Yan at iba pa ang ating mga pag-uusapan at sasagutin sa ating pagbabalik. Kaya kung may mga tanong po kayo, ang hotline number po ng Grow Rich VCO ay binibigay po ni Miss Beth. Siguro ulitin natin, ma'am, no, bago tayo mag-commercial break. Para po sa may mga katanungan tungkol sa Grow Rich, mag-text lang po kayo sa 09
0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Babalik tayo sa ating talakayan, kapartner po natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Si Miss Beth at si Doc kasama po natin at kami po ay magbabalik matapos lamang ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag,
may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Huling bahagi na po ng ating discussion, katuwang po natin ang Grow Rich Virgin Coconut Oil. Kasama natin si Doc Ed. Si Dr. Ed Lalusis, ang ating doktor na nagpapaliwanag ano ang benefits na makukuha mo kung good ang oils na iyong ginagamit. Kasama din natin si Ms. Beth Perez mula po sa Grow Rich Virgin Coconut Oil. So Doc, sa ating mga pinag-uusapan pagkain at iniinom, kasi kasama yung milk sa diniscuss mo kanina, Doc, no? Importante din ba yung yung body movement, Doc? Kasi kahit ba good or lalo na mga bad fat, ang hirap iwasan ang mga bad fat sa mga kinakain natin. May malaking tulong ba yung body movement or yung activities natin sa bawat araw para matanggal yan or natatanggal ba yan sa katawan natin, Doc? Ang purpose kasi ng body movements, sa mga exercises na yun is to control your blood pressure. Kasi kung di ka mag-exercise, tataas yung iyong blood pressure. Kasi titigas yung mga ugat mo Okay? Kaya pinag-exercise tayo Kasi look, sa umaga, makikita mo, medyo mataas yung BP mo. Hanggang alas 10 ng umaga. Mataas yan. Kumpara sa mga bandang alas 11, alas 12. Kasi during those time, ang katawan ng tao ay nagpo-produce ng mataas na cortisol. Yung cortisol na yon ang nagpapataas ng blood pressure natin sa umaga. So, kung gagalawin mo siya, gumalaw ka na, yung cortisol unti-unti na yung bababa. Kaya pag nag-exercise kayo, nababa na ho yung inyong blood pressure. Huwag lang sobrang strenuous. Kasi magko-compensate naman ang body sa kailangan mong energies. Bobomba siya ng mas malakas. So, problema ho yun. Kaya kailangan gagalaw-galaw ka. Ngayon, sa paggalaw mong yan, nauubos naman yung mga bad fat ng iyong katawan. Nauubos na din naman yung good fat ng iyong katawan. So, papayat ka at hindi ma-i-store yung iyong mga kinain nung gabi. Ilalabas na yon, ilalabas na ng liver mo yon. Ilalabas na para gamitin mo sa energy mo. Yun ang kagandahan ng talagang balanse ang human body, ang physiology ng human body. Kaya kailangan hindi masyadong agresibo yung isa laylo lang, hindi
pwede. Kailangan combination so lagi ang ating activity. Tamang pahinga, tamang exercise. Hindi ho pwede puro pahinga, walang exercise. Hindi pwede puro exercise, walang pahinga. Hindi ho. Dapat ho talaga balance lahat. Kasi yan ho ang takbo ng ating human physiology. Kaya doon sa sinasabi natin, paggalaw ba nakakatulong? Yes. Pero kung mo susobrahan, kasi baka naman sumobra, masama din. Anything too much is bad, anything low is too much also. Dok, anong may papayo mo doon sa mga nag-iiwas na nga sa matataba pero may mga tao yatang ganun na very sensitive ang kanilang pagtaas ng cholesterol sa katawan, yung BP na, Dok, halos wala na nga akong masyadong kinakain, talagang nag-iwas na ako pero ganun pa din. Oo, ganun na maraming sabi. Kasi ho, may nakain kayong hindi maganda noong unang panahon. Yun eh. Ngayon nyo lang nararamdaman pero hindi nyo napansin noong mga nakalipas na taon, yun na ho yung nag-build up sa inyo na ginagawa na kayo ng sisingilin na niya kayo eh. Ha? Ngayon nyo lang mapapansin na, uy, sama na. Yes. Yun ho, hindi ho dahil ngayon. Ha? Yun ho, dahil nung sa nakalipas niyong gawin, yung lifestyle ho nyo na nakalipas. Kaya ngayon yun na nararamdaman at sabi, hindi na ako kumakain ngayon eh. Hindi ho yun ngayon. Yun ho nakalipas ang pinag-usapan doon. How grabe ang ginawa mong abuso sa iyong pagkain na hindi mo naman alam. Siyempre, tao lang tayo. Hindi natin alam anong bad noong panahon na una, bad sa atin. At kanya-kanya hoong tao. Meron tao, pwede sa kanya yung isang pagkain, good sa kanya yun. Meron naman tao hindi bad sa kanya. So, ikaw na mismo sarili mo, ang mag-anticipate kung anong kailangan ng katawan mo. Kasi, ang doktor so kasi, kung anong nandyan, yun ang aming gagamutin. No? Pero dito tayo sa programa natin, ang ginagawa natin ngayon is prevention. Because alam natin ang prevention is better than cure. So, ang kalimitan na sasakop natin ngayon, yung nakikinig ng programa na makatulong tayo. Kaya kung sinasabi natin huwag kang kakain ng mga bad na ito, hindi ho eh. Pwede ko kayo kumain, huwag lang marami. At hindi naman talaga yung bad fat. Ang pinag-uusapan natin ay yung free radicals na pinuproduce mo sa iyong katawan. Okay, so since kanina pa tayo nag-uusap sa free radicals, ano ang magagawa natin sa free radicals para ito ay mapuksa natin? Okay. Unang-una, kailangan makontra natin ang free radicals ng mayroong natural component na saturated, medium chain. Kasi ito yung babalot. Hindi niya matitira yung unsaturated eh. So, kailangan tayong may BCO. Dahil ang BCO ay mayroon ding inherent na vitamin E. Hindi nyo napansin yan. May vitamin E natural yan. Ano? Yan din ang kumukontra sa oxidations ng mga unsaturated fats. Kaya yan ang advantage ng saturated fat, medium chain, at saka ang vitamin E na mayroon din ang BCO. Kaya ito ang solution natin o isa sa mga solutions para naman makontra natin ang free radicals para hindi tamaan at magkaroon tayo ng product lalo yan ng free radicals. So, in-emphasize natin sa programa lagi na ang virgin coconut oil ay isang solutions, no? Na pagkain lang naman yan na pwedeng makatulong sa atin to contradict the free radicals. Kaya sa ganyong gabi sana may mga tumawag at magtanong about this kind of toxic material na meron ng katawan na dapat kontra ng ating virgin coconut oil. Ayun. Bago natin hingan si Doc ng final message para dun sa mga listeners natin na siguro may mga karagdagan pang questions or clarifications at kayo yung napapatungkulan dito sa ating topic about bad fat, good oil versus bad oil at hindi tayo ganun ka-conscious sa ating mga ini-intake o kinakain o iniinom. Maya-maya hinga natin ang message, Doc. Pero for the meantime, sa mga gusto pa rin magbigay ng mensahe kahit tonight sa ating talakayan or kahit tapos na po yung ating discussion, pwedeng sa mga ibang araw, pwede pa rin kayong magtanong, mag-message sa hotline number ng Grow Rich Virgin Coconut Oil. Miss Beth. Para po sa may mga katanungan tungkol sa Grow Rich, mag-text lang po kayo sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. Pwede rin po kayong mag-message sa aming Facebook account. I-type nyo lang po ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule. Sa mga magtatanong po ma'am kung saan po mabibili ang Grow Rich Virgin Coconut Oil Capsule, ito po ay mabibili sa lahat ng Mercury drugstores nationwide, Watson's Drug, Southstar Drug, and available din po ito online sa Shopee and Lazada and sa TikTok po. Hanapin nyo lang po ang shop name na Salutary Inc.
Doc, message para doon sa ating mga listeners. Magandang gabi po ulit sa ating mga listeners at sana nakapagbigay ulit kami ng magandang information for your validations, yung mga researchers dyan, yung mga ating mga co-doctors, yung mga nurses na pwedeng mag-research ulit about yung mga sinasabi po natin about virgin coconut oil. Emphasize ko lang ulit, ang virgin coconut oil po ay good energy source ng katawan within 2 hours. Nakakatulong sa mga diabetic kasi ang fatty acids po ay substitute to sugar. No, para ho kayo ay malakas ang katawan. At the same time, natutulungan ho kayo ng virgin coconut oil sa constipation dahil ang virgin coconut oil ho per se ay physically lubricant. Lubricant siya, madulas at saka laxative, pampadumi. At siyempre yung immunity natin dahil malakas yung lumaban sa mga viruses, sa bacteria, ang ating virgin coconut oil. Kaya po, huwag niyo kalimutan, virgin coconut oil araw-araw. Magandang gabi po. Magandang gabi at maraming salamat kay Dr. Ed Lalusis. Miss Beth, maraming salamat din po sa inyo and good evening. Yes, Ma'am Cheska. Thank you po and kay Doc Lalusis. Thank you po at sa lahat po ng nakinig at nakapanood po ng Radyong Lunas. Thank you po and good evening po. Nakasama din po natin ang Grow Rich family, si Miss Melvin at si Miss Beth. Nakasama natin ngayong gabing ito. Si Dr. Ed Lalusis ang ating doctor na nakausap ngayong episode na ito at itong talakayan na to ay hatid po sa atin ng Grow Rich Virgin Coconut Oil. Nakasama niyo rin po ako sa programang Lunas, Cheska, San Diego, Bobadilla. Maraming salamat at mag-iingat po kayong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, susunod na po ang programang Lunas Extension. Kasama naman natin si Eleni Benzal at ang mga doctors natin mula sa Makati Medical Center. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.